Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Jan Abrio at mula naman ito sa sikat na YouTuber na si Christian PH. Ang bidyong ito ay kuha habang si Christian ay naglalaro ng isang horror game na may pamagat na fear assessment, kung saan ay minsan na ring may napansin na kakaiba ang ilan sa kanyang mga viewers. Hindi nyo alam kung baguhan ka lang dito, meron po ako in-upload na 2 video na kung saan ay nilaro ko yung first part pati yung another update niya. And this one, ito na po yung pinaka-full niya at patuloy pa rin siya nag-update until now. So ngayon, nung time na nilaro ko to, ang daming mga bagay-bagay sa video na kung saan ay hindi mapaliwanag. So, wala naman. Nakabukas naman lahat. Wala naman ako nakikita. Maski rin ako, nagtaka rin ako doon, maski rin yung editor ko, hindi niya napansin. Mula sa bidyong ito sa unang paglalaro ni Christian, ay napansin ng kanyang mga viewers sa bahaging ito ang tila isang itim na figura o anino na gumalaw sa kanyang likuran. Ang imaheng ito ay isang beses lang nagpakita sa kabuuan ng video ni Christian at maging siya pati na ang kanyang editor ay hindi ito napansin at hindi umano nila alam kung ano nga ba talaga ang nakunang ito ng kanilang kamera. Makalipas ang halos 2 buwan ay muling sinubukan ni Christian ang nasabing laro at dito nga ay meron ulit na pansing kakaiba ang kanyang mga viewers. Okay, papatanggal ng tense. Sige. I appreciated that. Ito natin masat sa tenga. Mula sa videong ito habang nakatutok si Christian sa kanyang paglalaro, mula sa bintana ng kanyang kwarto ay napansin ng ilan sa kanyang mga viewers ang 2 imahe ng animoy mga tao na lumapit at tila sumilip sa kanya. Marami ang naniniwala na ang paglalaro ng mga horror game pati na ang panunood ng mga nakakatakot na palabas ay posibleng makaengganyo sa mga kaluluwa o entity na magparamdam sa'yo. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. May isang Facebook user na nagngangalang Darling Clarissa ang nagbahagi ng ilang kakaibang video sa kanyang Facebook account tungkol sa kanilang mga kakaibang karanasan sa loob ng bahay na kanilang inuupahan. At sa isa nga sa kanyang mga livestream ay may narinig na kakaiba ang ilan sa kanyang mga followers. Wala siya nung nasa nga room. Tulinan siya na kung tingin ko mga kuwan. Tingin ko nga room. Di ba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa kanya ko na. Sa kanya ko na. Sa kanya ko na room ako namatay. Mula sa bahaging ito ng kanyang livestream ay narinig ng kanyang mga followers ang tila boses ng isang tao na malapit sa kanya na hindi naman niya narinig nung mga oras na ito. Matapos ang pangyayaring ito ay sumunod si Darling sa payo ng kanyang mga followers na maglagay at magsaboy ng asin sa bawat sulok ng kanilang apartment. Pero tila hindi pa dito natatapos dahil sa sumunod niyang video ay meron ulit na pansin ang ilan sa kanyang mga followers. Hindi ako natatakot. Hindi ako kinakabahan. Habang ginagaya ni Darling ang sikat na linya ng dating vice-presidente, makikita mula sa refleksyon ng salamin na ito mula sa kanyang likuran ang pagdaan ng tila isang tao mula sa pintuan ng kwartong ito. Mabilis na kumalat ang bidyong ito sa Facebook at bagamat may iilang hindi naniniwala na ito ay totoo,
ay marami din ang naniniwala na totoong haunted ang apartment ni na Darling. At nitong ang nakaraan ay muli siyang nagbahagi ng panibagong video kung saan muli siyang may nakunan na kakaiba. Mula sa bidyong ito, habang hawak ni Darling ang isang baso ng asin, ay muling makikita mula sa refleksyon ng salamin na bintanang ito ang mabilis na pagdaan ng isang itim na figura o anino na sinundan ng pagpatay ng ilaw. Naniniwala si Darling na ang bahay na kanilang inuupahan ay posibleng haunted at ayon sa kanya ay may bata at matanda di umanong nagpaparamdam dito. Pero totoo nga kaya ang mga nakunan niya sa mga bidyong ito? Mga multo nga kaya ang nakikisali sa kanyang mga video? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong na may-ari ng YouTube channel na Horror Xiaolong ay binisita ang isang abandonadong templo sa China na pinaniniwala ang haunted. Ayon sa mga kwento ay sa lumang gusaling ito ay madalas pa rin di umanong makakarinig ng mga ingay, mga yabag at boses na tila ba may mga tao pa rin na naroon sa loob nito. Yun ay kahit matagal na nga na abandonado ang nasabing templo. At dahil nga sa mga kwentong ito ay naisipang mag-imbestiga ni Xiaolong habang siya ay naka-livestream.我操！哎呦我操！哎呦我操！这里边我怎么总听到声呢？看这监控好使不？谁呀？我说够整毛了！哎呦我操！我操！这地方能进去？哎，谁呀？进这里边看看着。我操！谁呀？谁？
谁呀、什么东西？哎呦我操！这里边太他妈吓人了。操你妈！出来！我知道你在这里头。出来来！你是谁？操你妈的！Nagumpisang makarinig ng iba't ibang mga ingay si Xiaolong habang siya ay naglilibot sa loob ng abandonadong templo na para bang may iba pang naroon bukod sa kanya. Ilang saglit pa ang lumipas ay nakita ni Xiaolong mula sa bahaging ito ang animoy mga paa ng isang tao na nagtatago sa likuran ng kurtina. Sinubukan niya itong sundan pero patuloy itong nagtatago hanggang sa tuluyan na nga itong naglaho. Matapos nito, bagamat kinilabutan si Xiaolong, ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pag-iimbestiga at nagtungo naman siya sa iba pang bahagi ng abandonadong templo. 能现个身吗？别赌啊！我知道你在这里边。啥修行你是啊？要看一眼呗。我操，这里还有水！嘿，有人吗？来吧，现个身来，让我看一眼你。我看错了，在赵远。
Habang si Xiaolong ay nasa itaas ng teatro ng templo at habang tinitignan niya ang mga upuan na ito, ay napansin niya ang dalawang imahe na animoy mga ulo ng tao na nakaupo na nung sinubukan niya na muling kunan ay bigla na lang naglaho. Matapos nito ay sinubukan ni Xiaolong na bumaba para tignan kung posibleng may mga tao na naroon, pero wala naman siyang nakita na kahit na sino. Pero hindi pa dyan nagtatapos. 出来！ 给我出来！ 来，让我近距离看一眼，来。哎，看那个。你谁呀？出来！ 你敢大摇大摆的在我面前吗？ 我操！ Muling nakarinig si Xiaolong ng mga ingay at mula sa control room ng teatro ay napansin niya ang tila isang tao na nakasilip sa salamin na bintana. Sinubukan naman ni Xiaolong na magtungo at silipin ang control room pero wala naman siyang nakitang tao na naroon sa loob. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Xiaolong ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong templo na ito. Mga multo nga kaya ang nakunan niya nung gabing ito.
Kayo, ano sa palagay nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Mike Dennis. At mula naman di umano ito sa livestream ng isang Mexican TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon sa kwento ng ating sender, ay naisipan ng Mexican TikTok user na ito na magpaiwan ng gabi sa loob ng isang mall na pinaniniwala ang haunted. Nagtago ito sa loob ng banyo hanggang sa maubos ang mga tao at magsara ang mall. Dito na siya nagumpisang mag-livestream at naidokumento niya nga ang mga di umano'y pagpaparamdam sa loob ng nasabing mall. Ya, se apagó la luz. Se apagó la luz. Pero a la madre. Pero a la madre. Pero a la madre. Uy, a la bestia. Uy, ¿qué pedo? Ya me voy, 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 ya me voy. Ya se prendió, mira, ya me voy, ya me voy. Verga. Qué pinche miedo. Sí, estoy solo. Yo salí del baño y andaba para allá. Y allá es donde se me iba a hacer pasar. Vete a la... ¿Se escuchan? La puerta. Bueno, no va a pasar. Estoy solo. Aquí es donde dicen que se aparece un niño. ¡Hala! Me volvieron a apagar la luz. No, ya me voy, 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 ya me voy. Ya me voy. Pero lo que querían saber era ya. Ya me voy, la verga. Tengo miedo. Nagawa niyang maidokumento ang mga malalakas na boses, kusang pagpapatay-sindi ng mga ilaw, pati na rin ang mga malalakas na tunog na nagmumula sa loob ng mall. Pero kung wala siyang nakita na kahit anuman nung mga oras na ito, ilang minuto pa ang lumipas ay may nakita na siya na mas nakapangingilabot. Matapos niyang marinig ang boses ng tila isang babae na umiiyak, nakita niya mula sa likuran ng posteng ito ang animoy isang babae na sumisilip sa kanya. Dito na naputol ang kanyang livestream at hindi na natin alam ang mga sumunod na nangyari. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakunan niya sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang mall na ito sa Mexico. Isa nga kayang multo ang dumungaw sa kanya mula sa posting ito. Kayo ba? Ano sa tingin niyo ang isang ito? Ang mga bidyong inyong mapapanood ay mula kay TikTok user, Melissa. Ayon sa kanyang kwento ay meron na silang pakiramdam noon na haunted ang kanilang tahanan at may mga multo na naninirahan dito kasama nila. Pero kung noong una ay wala naman silang nakukunan na magpapatunay sa kanilang hinala, isang araw habang si Melissa ay nag-iisa ay nakarinig siya ng mga ingay at mga boses sa loob ng kanilang tahanan. Kung kaya naman naisipan niyang mag-video nung araw na ito at narito nga ang kanyang mga nakunan. Estoy sola en la casa y se acaba de escuchar una puerta, o sea, como si abrieran una puerta. Específicamente la de la cocina, pero no hay nadie, solo estoy yo. Estaba aquí sentada viendo la novela y haciendo otras cosas. Y aquí está la Chloe y la Sushi. Y de este lado está el Coco y el Rufo, están ahí, acostados. Y la puerta de la cocina está cerrada. Esa puerta de ahí
Esa parte de ahí se acaba de escuchar de nuevo, pero estoy sola. Escuchar de nuevo. Escuchar de nuevo. Vean, la Chloe está como pendiente porque yo no sé, ella ve fantasmas, pero ella escucha de todo, o sea, suena algo y ella está pendiente. Se acaba de escuchar, se acaba de escuchar, se acaba de... No sé si ir. En las películas de terror suena algo y como que... Ay, no. Películas de terror, cuando suena algo, tú dices que no vayan a ver, pero obviamente tienen que ir a ver, porque es su casa. No sé, o sea, ahorita como que le di otro sentido. Aparte está lloviendo. Y ahorita se acabó de escuchar algo arriba y la puerta y una niña llorar al lado. Pero al lado no vive ninguna niña. Y esto yo sí les he dicho en videos, que siempre en la casa de al lado suena, o sea, se escucha como una niña reírse y llorar. Pero al lado no vive una niña. No hay niños al lado. Voy a ver lo de la cocina porque... Bueno, arriba no creo que... No, yo arriba no voy. Solo voy a ver lo de la cocina porque ahorita se escucha como... Voy a ver. Ahorita ya no se escucha nada, pero esta puerta está cerrada. Se está moviendo la puerta. Es que no hay nadie, o sea, puede ser un fantasma. Prefiero que sea un fantasma. No hay nada. La Chloe hasta se bajó. Arriba yo no voy porque arriba sí me da miedo. Pero la Chloe está viendo para allá. Mula sa bidyong ito ay unang maririnig ang mahinang boses ng isang batang babae na sinundan naman ng mga ingay mula sa kanilang kusina. Naglakas loob si Melissa na magtungo dito at napansin niya na gumagalaw ang pintuan ng kusina. Sinubukan pa rin naman itong buksan ni Melissa pero wala namang tao na naroon at nakasara naman ang mga bintana ng kusina. Ilang araw matapos ang pangyayari na ito ay muling nagbahagi ng panibagong video si Melissa kung saan ay ipinakita niya sa kanyang mga followers na meron ulit siyang nakunan na kakaiba. Con esto les quiero contar que ayer me pasó algo porque salí al baño como a las 3 de la mañana y en el pasillo de la casa, les voy a enseñar. En este pasillo que es para salir del cuarto se ve directamente la sala, específicamente como que la ventana, esa parte de ahí. Y ayer que salí al baño, yo regresé a ver para allá porque sí da miedo y entonces yo regreso a ver. No pregunten por qué, si me da miedo regreso a ver, solo regresé a ver. Y la cosa es que había una silueta como de un señor parado en la ventana y tengo foto. O sea, esta vez sí no fui a investigar ni nada, estaban todos en mi casa, yo no fui porque literal era la silueta de un señor. Acá el otro día como que empezaron a sonar las cosas, pero acá era la silueta de alguien y no se movía para nada. Bueno, en realidad grabé. Vean ahí como una silueta de algo y si se ve como que una luz afuera es porque el farol no se apaga. Vean, aquí le tomé captura y se ve mejor, es una silueta de alguien ahí parado como que en la ventana. Eso sí, no me acerqué a ver. Mula sa bidyong ito na ipinakita ni Melissa, makikita mula sa bahaging ito ng bahay ang isang itim na figura o imahe ng isang tao na nakatayo sa tapat ng kanilang pintuan at hindi na di umano siya naglakas loob pa na lapitan pa ito. Sa una ay inisip ni Melissa na posibleng may taong nakapasok sa kanilang tahanan. Pero kinumpirma naman ng kanyang mga kasama na walang ibang taong naroon nung mga oras na makunan nito ni Melissa. Pero posible nga kaya na isa itong multo. Kayo, ano sa tingin nyo? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito,
ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zepled PH, Jumar Safe, Pumpkin Scully, Band 77MR, Okut Sulin, Shara Maylalay, at Chris Paday. Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!